Nagtatatalon talaga ako sa tuwa. It's something na pinagdasal ko. Hindi yung hindi yung mapabilang sa Encantadio Chronicles Sangre or sa character ni Flamara. Pero yung kumbaga mabigyan ako ng proyekto na maipapakita ko talaga yung galing ko and also, a project kung saan mag-go-grow ako sa craft na meron ako. And siyempre, aside from that, grateful. I've always been grateful sa lahat ng blessings na nakukuha ko and flattered na siyempre sa akin siya napunta. But nung time na yun, yung kaba din talaga at saka yung pressure hindi mawawala. Ang dami ko nararamdaman, parang mixed emotions. Twice ako nag-audition para sa Sangre. And yung first audition ko, I came from taping ng TikTok Lock. So, in a way, medyo kinakaba-kabahan ako kasi iba yung energy sa TikTok Lock na variety show. At iba din yung sa Sangre kasi syempre seryoso to, fight talaga. Ako, wala akong idea na kailangan palang mag-aral ng mga fight scenes, ganyan. So pagkadating ko doon, happy naman ako, to be able to see everyone. But at the same time, ayokong isipin nila na pinagtitripan ko lang yung audition ko kasi tumatawa-tawa pa ako, ganyan-ganyan. Pero nung nakakuha ako ng second audition for that, parang iba na yung pakiramdam ko. It felt right. And I remember nung time na yon, ang dami kong kailangan gawin sa araw na yon. Parang na-bless lang din ako ni Lord na at that time na-realize ko na I work well under pressure pala. Kasi nga, I didn't have enough time to think. As in talagang pak, 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 go, go, go. And tinaas ko talaga kay Lord. After ng audition na yon, nag-pray ako, tapos nilet go ko siya. I didn't think of it ng matagal. Parang nagulat na lang ako na, yung mga bagay pala talaga na you don't seek for or hindi mo pinipilit, yun yung mga talagang naturally ibibigay sa'yo ni Lord. Lalo na kung ready ka na. Apoy talaga ako. Kasi during 2016, Encantadia, I also auditioned for the role of Mira. Kaya pala hindi siya binigay sa akin nung 2016 kasi ngayong 2024 pala yung divine timing talaga.